Soldier, fighting in only your army. Front lines, don't you ignore me. I'm the best thing in this party, and you lose and Uy! Gangster! Muli, ako si Josh Kenobi Cantos. Ako si Alisa Alvarez. Ako si Isa Castillo. At ako si Natalie Rubiz. At Ito ito ang Lyceum News Corporation. Second Loras Nobilis Media Excellence Awards. Noong nakaraang linggo sa ikawalong araw ng Marso taong 2024 ay may naganap na event kilala bilang the Second Loras Nobilis Media Excellence Awards. Ito'y ginanap sa isang kinikilalang universidad, ang Lyceum of the Philippines University, Cavite. Ang mga nabigyang awards ay sina Luis Manzano, isang kilalang host at artist bilang Male Outstanding Entertainment Host, Melay Cantiveros, ang kinikilala ng mga Pinoy bilang isang komedyante, artista at host bilang Female Outstanding Entertainment Host, Paolo Avellino, isang modelo, artista at mag-aawit bilang Outstanding TV Actor, Donnie Pangilinan, isa sa pinakasikat na artista bilang Outstanding Male Brand Endorser, Catherine Bernardo, ang isa sa pinakaminamahal na artista bilang Outstanding Female Brand Endorser, at si Moira de la Torre, isang kinikilalang magaling na mang-aawit bilang Outstanding Female Music Performer. Ang ikalawang Loras Nobilis Media Excellence Awards ay nagbigay ng karangalan sa mga karapat-dapat at namumukod-tanging mga artista. Ang kaganapang ito ay nagpapatunay kung gaano karaming mga artista ang nagsusumikap upang ipakita ang kanilang kahusayan at kung paano sila karapat-dapat sa ganitong parangal. Ang kaganapang ito ay talagang isang araw na dapat tandaan. Eras Tour ng global sensation na si Taylor Swift natapos na ang kanyang show sa Singapore. Noong ika-9 na araw ng Marso, nagtapos na ang pinakamalaking concert tour sa istorya. Ito naman ang sabi ng Rolling Stone. Pinangunahan ni Taylor Swift ang The Eras Tour kung saan pinapakita niya ang kanyang musical journey na nasa mahigit na 18 taon na. Mula pa noong 2006 sa kanyang debut album ng Taylor Swift. Mahigit 300,000 Swifties ang marami sa kanila, ang mga Pilipino, ay pumunta sa National Stadium sa Singapore mula sa ikalawang araw ng Marso hanggang sa ika-9. Si Taylor ay nag-perform gabi-gabi ng mahigit sa 3 oras. Mula sa kanyang Pink Sky Lover era hanggang sa Sleepless Midnights era. Kumanta siya ng mahigit kumulang na 44 na kanta at 2 surprise songs na mula pa noong kumanta siya sa Melbourne ay puro mash-up ng kanyang mga kanta. PBBM, nakipagkita sa Australian government. Pumunta si Marcos sa Australia para sa kanyang 2-day state visit sa Canberra, ang capital ng bansa. Maalalang nakapunta na rin ang presidente sa bansa para sa isang agreement kasama ang Prime Minister na si Anthony Albanese tungkol sa regional peace ng rehiyon. Pumunta ang presidente upang i-reaffirm ang agreement na ginawa nila ng Prime Minister, pati na rin ang suporta ng Australia sa ating bansa sa Indo-Pacific region na marami ang nagtatala sa Spratly Islands at sa oil sa rehiyon. Pagtapos ng meeting nila, pati na rin ang one-on-one meeting nila ng Prime Minister, dumayo naman ang presidente papunta sa komunidad ng mga Pilipino sa Australia at kinamusta ang mga manggagawa noon. Ang tinangguriang Y-Leads ginanap sa LPU Cavite ng pinangunahan ng Junior High School. Nitong ika-21 araw ng Pebrero, ginanap ang Young Leaders Summit na pwede ang mga young leaders na nasa ika-5 at ika-6 ng baitang. Pinangunahan ito ng Junior High School Department at ng ating headmaster na si Sir Mar Angelo A. Bayot at guest sa main event na si Gironel B. Agoncillo Jr. Ito ay may temang Leading with Kindness, Building Bridges Not Walls na ipinakita ni Miss April Rose Ocolang. Pagkatapos naman ng pabisita ni Agoncillo, pinuno ng interactive games at booths ng iba't ibang organisasyon sa junior high school
mula sa student government hanggang sa The Young Leaf, puno ang mahogany lobby nito. Pagkatapos ng mga booths, ang mga bata naman ay naglaro ng laro ng lahi na pinamahalaan ng junior high school student government at ng mga student volunteers. At nang natapos ang program, ipinakita naman ng senior high school student volunteers ang buong Lyceum Cavite campus. May mga oras na talagang mahirap magpatuloy at tanging nararamdaman mo lamang ay pagod, puyat at stress. Kaya mahalagang meron tayong kasama sa pagpapatuloy ng ating laban. Kaya ako, ito lagi ang kasama ko. Vincent Canton. Ito ang kasabay ko sa paglaban ko. Kaso ng hypertension sa bansa, tumaas. Mula pa noong 2012, umaakit na ang kaso ng hypertension sa bansa na mula sa taong na yun at 21% ng populasyon. Samantalang noong 2021, ito ay sumaginting na 37% ng populasyon. Ayon sa Philippine Heart Association, 5% dito ay mga adolescent kung may edad na 12 hanggang 19. Ngunit ang karaniwang tinatamaan na hypertension ay may edad 30 to 79. Ang mga posibleng dahilan daw ng pagtaas ng kaso ng hypertension sa bansa ay lack of physical activity at sobrang pagkain noong pandemya. Inaanyayahan ng DOH at ng PHA na maging physically active at fit para maiwasan ang hypertension. Pagbabalik sa original na buwan ng pasok, pinapatupad na ng DepEd. Ipinapatupad na ng Department of Education o DepEd ang transisyon sa normal na buwan ng pasok at katapusan nito ngayong school year 2024 hanggang 2025. Ang tapos naman ng pasok ngayong school year 2023 hanggang 2024 ay May 31, 2024. Ito naman ay ayon sa Education Undersecretary na si Michael Powa. Ang simula naman ng school year 2024 hanggang 2025 ay July 29. Magtatapos naman sa May 16 sa 2025. Samantalang wala pang official na announcement ng LPU Cavite kung ito ba ay susunod sa DepEd at tapusin ang mas maaga ang taon sa kadahilanan na sa student handbook ay makikita pa rin na June ang huling araw ng pasok. Kathniel, ang box office love team ay naghiwalay na. Ang dalawang tanyag na artista ng ABS-CBN, Catherine Bernardo at Daniel Padilla, naghiwalay na. Catherine and Daniel, also known as Kathniel, ay kilala bilang the most phenomenal love team. Maraming netizen ang nagulat sa revelasyon ng dalawa sa social media. Noong November 30, 2023, ginulat na Bernardo ang lahat na mag-post sa Instagram na may kaakibat na screenshots na may kasamang pahayag na nagsasaad na inaamin na tapos na ang relasyon nila ni Padilla. Karelasyon niya ng mahigit 11 taon. Sinabi rin niya, I want you to hear it straight from me. It's true that DJ and I have decided to part ways. Nag-post rin si Padilla na napahayag na may sulat na nagtatapos sa Our lives may drift away, but our love will still ride the tide. Na nagsasaad na tunay na nga nagtapos ang kanilang pagsasama. Pagtapos nilang ikumpirma na sila ay hiwalay na, binago ng dalawa ang mensahe na para sa mga sumusuporta at ang kanilang fanbase, Kathniels. Sinabi nila na susuportahan pa rin nila ang isa't isa sa healing process at umaasa rin sila na susuportahan pa rin sila at hindi magkawatak-watak dahil dito. Nagpapasalamat rin ang dalawa sa mga suporta
sa bawat hakbang ng kanilang pagsasama. Action. The Eras Tour, ang 18 taong pagsasama. Ang mga eras na tinaguri ang music industry na si Taylor Swift ay tumutukoy sa kanyang mga nilabas na album sa kanyang 18 taong na nasa industriya. Pinapakita umano nito ang pagbabago at pinagdadaanan ng isang tao sa araw-araw. Bawat isa sa mga erang ito ay may kinalaman kung sino at ano ang nararamdaman ni Taylor sa panahon na iyon. Mayroon siyang kanta para sa kahit anong nararamdaman ng isang tao. Ito ang sabi ng kanyang mga fans o tinaguri ang Swifties. Mayroong 10 era si Taylor Swift at sa darating na April 19 ay manalalagan ito ng isa, ang Tortured Poets Department. At magiging 11 era na ang tanyag ng music era. Ang kanyang mga eras naman ay nagsimula sa kanyang kauna-unahang album na ipinamagatang Taylor Swift tulad ng kanyang ipinapakita ayon sa kanya, The Person Who I Was Before, o ang pinapakita nito kung sino siya noon, which was, according sa kanya, ay naive at malibot. Ang Fearless album naman ay ang unang era na siya'y tunay na kilala. Sa mga kantang love story, You Belong With Me, na pinapakita umano, ma-in love ang isang tao na kasing edad niya noong panahon na iyon. Siya rin ay naging pinakabatang nanalo ng Album of the Year Award sa Grammys bago siya matalo ni Billie Eilish. Habang ang Speak Now era naman ay tawag niya Testament and Proof that I know that what I jumped into. O ang ibig sabihin ay kung paano niya nilabanan ang mga ayaw sa kanya at di naniniwala na mayroon siyang talento tulad ng Mean at Long Live. Samantala ang Red Era naman ay pinapakita kung gaano kakomplikado maging 20 taong gulang at ang ups and downs nito. Tulad ng 22, Red, We Are Never Ever Getting Back Together, at All Too Well. Ito rin ang naging daan paglipat ni Taylor sa pop music. Ang 1989, ang pinakakilalang album ni Taylor Swift sa buong mundo dahil sa mga kanta na ito tulad ng Shake It Off, Blank Space, Wildest Dreams at marami pang iba. Ito rin ang most awarded pop album in history. Ito rin ay sabi ng Rolling Stone. Puno naman ng galit ang sumunod na album ni Taylor, Reputation. Tumutukoy ito sa pagiging biktima ng taong pagtaas at nagpabagsak sa iyo at pagbangon mula sa hukay at paglaban muli. Tulad ng Look What You Made Me Do, I Did Something Bad, Don't Blame Me, at This Is Why We Can't Have Nice Things. Taliwas naman ang tema ng sumunod na era, Lover. Kahit naman puno ng kanta tungkol sa pagmamahal tulad ng Lover, Me, at London Boy, si Taylor ay nilabanan pa rin ng anti-LGBTQIA movement at dinipensahan ang komunidad nito at gamit ang kantang You Need to Calm Down. Noong pandemya, hindi napigilan sa Taylor na maglabas ng panibagong record, Folklore, at noong Disyembre, ang Evermore. Puno ng kanta na hindi tungkol sa kanya, kung hindi about sa istorya ng iba. Tulad ng Betty, August, Cardigan, Champagne Problems, The Last Great American Dynasty, Nobody, No Crime, at Marjorie. Ngayon, ang pinakabagong album, Midnights, ay tungkol sa sleepless nights that I felt throughout my career. Ito ang sabi niya. O ang mga pinagdaanan niya sa kanyang buhay. Kaya't ang album ay magulo o punong-puno ng iba't ibang emosyon tulad ng Lavender Haze, Antihero, at You're on Your Own Kid. Kung ating ibubuod, ang kanyang buhay bilang mga awit ay hindi lamang tungkol sa kanya, kung hindi tungkol sa mga tao at lahat na naniniwala sa kanya. Ito sa Lyceum of the Philippines University Cavite at ay nakakaramdam ng 29 Celsius na may high na 31 Celsius at low na 24 Celsius. Ngunit nararamdaman nila ay 32 Celsius. Tayo ay magtanong sa estudyante kung anong nararamdaman nilang init dahil sa paparating na El Niño. Anong nararamdaman ng init ng araw? Matamtamang yung init ng araw. Thank you po. Nararamdaman mong init ngayon dito sa LPU? Actually, aliwalas ngayon. Anong nararamdaman mong init ngayon dito sa LPU?
Mainit po talaga ngayon dahil malapit na po ang summer. Nararamdaman mong init ngayon dito sa LPU? Sakto lang naman po ang init dahil mahangin. Pero mainit pa rin po. Thank you po. Thank you po. Tatak Pilipino Lacat Shoes. Ang Lacat Shoes ay klase ng sapatos na gawa sa mga hibla o fibers ng isang pinya. Ito ay pinagmamalaki ng Filipino Textile Research Institute o PTRI ng Department of Science and Technology o DOST, sapagkat ipinapakita nito ang pagpasok ng bansa sa mas environmentally sustainable na industriya ng mga sapatos para sa bansa. Ang isang pares ng sapatos na ito ay gawang Pilipino. Lahat ng mga materyales ay galing sa lupang ating kinatatayuan. Ito ay lalong pinalago at ginawang industriya ni Benj Claparols ng Creative Definitions. Ang mga sapatos na sariling ating ay nagkakahalaga mula 3 hanggang 4,000 piso kada pares. Nakakawaw, di ba?